Pilipinas ay isa sa 7 bansang napapaloob sa Circum-Pacific Ring of Fire. Sa Ring of Fire na ito, matatagpuan ang 20% ng mga bulkan sa buong mundo. Dito rin nagaganap ang pinakamalalakas na lindol, singlakas ng lindol na yumanig kamakailan sa Taiwan. Halos mabiyak ang puso ko habang minamasdan si Aling Ligaya Viloria. Damang-dama ko ang kanyang hinagpis. Hinagpis ng isang inang namatayan ng pinakamamahal na anak. Ay, pero po hanggang hindi ko rin nakita ang kanyang mga mukha, hindi pa rin po ako hanggang ngayon makapaniwala sa patay na ma'am. Si Rosemary Viloria ay isang caretaker sa Taiwan. Mas kilala sa palayaw na baby, siya'y nasawi sa lindol noong 1 linggo, kasama ang matandang kanyang inaalagaan sa Nantou, Taiwan. Ang masakit para kay Aling Ligaya, nagtrabaho bilang caretaker sa Taiwan si baby para lamang matigil na siya sa pagtatrabaho. Siya po ang pinakamabait bago siya rin po ang nakinuha. Siya po ang nagpasan sa akin sa hirapan dahil nakita po niya kung paano ako maglabada. Oktubre no 1 taon ng huling bisita ni baby sa Pilipinas. Uuwi na sana si baby sa December 17 matapos ang 3 taong pagtatrabaho sa Taiwan. May tumigil yung tricycle at kumatok sa bahay namin ang ate baby na pala. Yun ang kahuli-huli ang yakap ko sa kanya. Tapos yayakapin ko siya dito yung bangkay niya. Hiwalay na sa asawa si baby at kay Rowena niya inihabilin ang 2 sa 4 na anak na napunta sa kanya. Lubha rin ako nahabag sa mga anak ni baby. Kitang-kitang pangungulila ng mga bata para sa kanilang ina. Pagmamahal niya, yung pag-aalaga niya sa amin, yung pagsisakripisyo niya. Mama, mahal ko po kayo. Lalo na si Melody na siyang pinakamalapit kay baby. Nangako si baby sa kanyang anak na uuwi para sa graduation nito sa Marso. Masakit po sa akin na mawala ng magulang. Wala na rin po kami aasang darating dito sa Pasko. Mahal na mahal ko po siya. Gusto ko rin po siyang mayakap. Pero po, hindi na. Pinapangako ko sa lahat ng maabot na makakaya ko, tutulungan ko hanggang sa pagpasok nila sa high school. Yun lang ho kaya kong itulong yung paggabay sa kanila hanggang sa paglaki. Ang gusto ko lang, mami, maibalik ang ampang kainahing anak dito sa amin. Sa kabilang dako, masasabi namang maswerte na rin mga kamag-anak ni Doris Ticar kumpara sa mga Viloria. Naiuwi ng bangkay ni Ticar noong Huwebes ng gabi, kasama ang bangkay ni Joybel Ortiz matapos ang 3 buwang pagtatrabaho sa Taiwan. Pareho silang namatay sa Shenmue Hotel sa Taiwan noong lindol, pero hindi raw ito sapat para maalis ang sakit ng pagkawala ni Doris. Natetense ako, emotionally upset ako. Sa gabi ko minsan hindi ako makatulog dahil parang nararamdaman ko na nag-aano rin si Doris na sana makuha niyo na ako, yung ganon. Balak pa sana mag-recontract ni Doris sa kanyang trabaho, ngunit hindi na ito mangyayari. Naniniwala si Aling Linda na may dahilan ng pagkamatay ni Doris at yun ay para matunto na sa wakas ang ama ng kanyang bunso. Si Doris ay nadisgrasya na anak ng kanyang amo nung nagtrabaho siya sa Kuwait. Sinasabi daw ni Doris na kung pwede raw, sulatan namin yung tatay ni Bambam, binigay niya ang pangalan at address at pakita raw yung picture ni Bambam. Sa akin, malaking bagay yun, no? Yung at least mapakilala si Bambam sa tatay niya. Kung hindi man ang tanging hiling na lang ni Aling Linda ay matulungan ng pamahalan ang 2 bata. Nandun pa rin na kung ano yung financial benefits na due kay Doris, ang hinihiling ko, maibigay in favor of the 2 children.
Huwebes din ang dumating ang bangkay ni Maria Cecilia Cruz, isang domestic helper sa Taiwan. Hindi na napigilan ni Joy Cruz ang kanyang sarili at napayakap na lang siya sa kabaong ng kanyang kapatid. Talagang napakasakit, para mang napakahirap yung pagkawala niya. Kaya lang, wala nang magagawa dahil yung hindi namang natin ginusto at ang may kapalang may pagkaloob no, kaya talagang pilit na rin namin tinatanggap. Ngunit napakahirap tanggapin ang pagkawala ng isang mahal sa buhay, lalo pat mabait at tumutulong sa magulang. Siyempre siya ang dalaga, siya ang sumusuporta. Dapat nga ipagagamot namin yung tatay namin kasi may sakit ho siya sa baga. Yun ho, hindi nga ho natuloy, nauna pa siya sa magulang namin. Sa halip, bangkay nila ang kanilang naiuwi sa North Sagaray, Bulacan. Si Josephine Collado naman ay kalimang Pilipinong namatay sa Taiwan. Isang domestic helper sa Nantou, nakaligtas si Josephine sa unang paglindol, pero di na siya nakaligtas sa malakas na aftershock. Masayahing tao si Josephine at madalas sumulat sa mga kapatid. Kaya naman hirap na hirap silang tanggapin na patay na si Josephine. Nung una, hindi ako naniniwala na kasama yung kapatid ko doon. Bakit? Kasi nung last na nagsulat siya sa akin, ang saya-saya niya. Ang mas masakit pa raw, hindi pa nakikita ang katawan ni Josephine hanggang ngayon. Kapatid ko rin yun, tapos ganun nga ang nangyari, nagsasakripisyo lang para may buhay sa pamilya niya, tapos ganun pa ang nangyari. Kung po pwede tutukan nila yung bangkay ng kapatid ko, para kahit na papano, makarating din sa amin sa Mindanao, may iwi na. Kung tutuusin, walang dapat sisihin sa nangyari. Dahil walang sino man ang makapaghahanda sa ganitong uri ng trahedya. Daan-daan ang namatay. Mga tahanan at gusali nawasak sa isang iglap. Mga buhay na hindi na maipabalik sa normal. Nagkalat ang mga kabaong at umusbong ang mga tent cities ng mga Taiwanese na walang natirhan. Sa dami ng mga namatay at nasugatan at sa laki ng pinsalang dulot ng lindol, matatagalan pa bago makabangon ang Taiwan mula sa trahedyang ito. At isang bagay ang tiyak, kahit pa paano apektado rin ang mga Pilipinong nakatira dito. Tulad na lang ni Mina Ray, isang domestic helper sa Taichung, Taiwan. Awang-awa kami sa kanya nang bisitahin namin siya sa China Medical. Hirap na hirap siyang magsalita at gumalaw. Bali ang 2 buto sa kanyang leeg dahil nabagsakan siya ng TV nung lindol. Ngunit ni minsan ay hindi na naisip na mamamatay na siya. Talagang malakas ang loob sumigaw kasi ako kasi kung hindi ako sisigaw hindi nila na ako'y makikinig. So, lumakad pa rin din ako sa hagdan, binuksan ko pa rin yung pinto. Si Mina ay nagtrabaho sa ibang bansa para maitaguyod ang kanyang mga kapatid. Kahit ganitong nangyari sa kanya, wala siyang bahid ng pagsisisi at balak pa nga niyang magtrabaho muli sa Taiwan matapos siyang magpahinga. Hindi ko dapat pagsisihan kasi napaganda na lang tayo ng mga kapatid ko. Kita ko ng mga katayuan nila, di ba? So, panatag na rin ang kalooban ng mga magulang ko sa kabilang buhay. So, nagkaganito man ako, talagang ganito lang naman ang buhay ng tao, di ba? Sa Yuming Hospital naman ay nadatnan namin si Zaldi Panderas, isang factory worker sa Shonli Textile. Ayon kay Zaldi, tumatakbo siya para makaalis sa nagbabagsakang gamit nang siya'y madapa at masugatan. Nagulat ako kasi puro shame yung bubong namin. Inag-ingay. Kaya tumakbo ako. Please, pagdating ko sa may pintuan, hindi ko na alam kasi lakas eh. Nadapa siguro ako kaya tumama. Inoperahan sa tuhod si Zaldi at kailangan muna niya magpahinga bago magtrabaho muli. Kasi uuwi ako babakasyon muna ako papagaling ako sa Pinas. Sina Mina at Zaldi, 2 lamang sa napakaraming Pilipinong ayaw pa rin umalis ng Taiwan. Ito ay sa kabila ng delikadong sitwasyon pa rin doon. Bawat minuto ay nagkaka-aftershock. Katunayan, naubutan pa namin ang pagyanig ng linggo na umabot sa 6.8 sa Richter scale. Naglabasan kami sa hotel kung saan kami naroon. Buti na lang, walang nangyari sa amin.
Pero para sa mga Pilipinong trabahador natin doon, handa nila ipagsapalaran ang lahat. Kahit ang kanilang buhay, para lang mapabuti ang buhay ng mga mahal nila sa Pilipinas. Kasi 4 months pa lang ako dito eh. Hindi pa ako nakakabayad ng utang, bawi. Para kumita ng pera eh. Para sa Brigada 7, ako si Richelle C. Reporting mula sa Taiwan. Walang katiyakan kung anong bansa ang sunod na tatamaan ng malakas na lindol. Kaya't hinihikayat po namin kayo na laging maghanda para sa anumang sakuna. Isang 12 anyos na bata, ginulpi, ibinitin ng patiwarik at isinilid sa sako para umano'y paaminin ng mga pulis sa kasong pagnanakaw sa pagbabalik po ng Brigada 7.